Kabataan, Bulacan, Pampanga, Interlac. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Excited po ako today for our recipe kasi ni-request po ito ng isa sa ating mga viewers, no? Ano ba yung... Ewan ko, ikaw nakikipag-usap sa mga viewers. Yung ensaymada. Oo, sige na. Of course, this is an easy version, no? Para po doon sa mga wala pang masyadong Kaalaman. sa pagbe-bake, lalo At na saka walang masyadong tiyaga. ng Kasi magawa na nga, bread. easy ensaymada. Okay, so we will show you sa aming pong pagbabalik. Magmamano-mano tayo ng Kaya nga, ikaw na ang gagawa eh. Ako sa machine ako gagawa niyan. Hindi, magaang lang po to. parang hindi masyadong makalat sa lamesa, no? Gagawin muna natin sa bowl. Paghahalo-haluin natin dito yung ingredients. Ito yung bread flour, tsaka all-purpose flour. Hindi na kailangan i-shift together. Hindi naman, basta lang paghaluin natin. Ngayon, pwedeng purong all-purpose flour, pwedeng purong bread flour. Nasa inyo na gaano yung kalambot na tinapay ang gusto nyo magawa. Yun lang. Alin ang mas malambot? Malambot ang all-purpose, kaya lang mas siksik siya kaysa kung pag bread flour ang ginamit. Mas maalsa ang bread Mas flour. maalsa ang bread flour. At saka ang bread flour po, cheaper. So yung mga bakery, yan ang ginagamit sa So, tinapay. ilalagay natin ngayon ang yeast. Haluin muna bago ilagay yung asin at asukal. Ayan na yung asukal. Tapos make a well at the center. I-add natin ngayon ang ating liquid ingredients. Ang harina ho parang bigas yan. Minsan malakas sa liquid, minsan konting liquid lang ang gusto. Pwede nating huwag ibuhos lahat muna yung gatas. Tapos pag kulang, dagdagan na lang natin. Tingnan muna natin. Tapos yung egg yolks. Yung mga egg yolks na yan ang nagpapa-special dyan eh. Mm-mm. Kaya lang, the more egg yolks that you add, the longer yung proofing time kasi mabigat. Yan mga nagpapalambot sa tinapay. Eggs at Minsan sa isang recipe, mantika. 10 itlog. Butter. Tagal Gatas. pong umalas na yun. So, kailangan malambot ang ating ensaymada, kaya meron siyang gatas, meron siyang itlog. At mamaya, lalagyan natin ng butter. Start at the center. Unti-unti ho natin kunin yung dry ingredients. Huwag bigla, para hindi nagbubuo-buo. Ang baking po, ang cooking, ganun din, passion ang kailangan dito. You should enjoy, you should like what you are doing. Kung hindi po kayo mahilig, huwag nyo na lang pagtangkaan at masasayang lang yung mga pagbibilhin yung ingredients. Pwede natin add yung ating. Kailangan malambot yung dough natin para malambot din yung ating ensaymada. Pag hindi na kayang haluin, pwede na nating ibuhos ngayon sa lamesa at ininid na natin yan. Salted ba o unsalted yung butter? Yung ginamit ko ngayon salted, kaya 1 teaspoon lang yung Asin. asin ng ating dough. Kung unsalted yung gagamitin, pwedeng dagdagan hanggang 1 1/2. 1 1/4 to 1 1/2 teaspoon. Take note po ha, salted yung butter. May diferensya po yan. Hindi sa alsa, sa lasa. Mamasahin na natin ngayon.
Maraming technique sa pag-knead. Pero pag malambot yung ating dough, mas maganda yung tawag dito fold. French fold technique. Fino-fold lang natin. Ang tawag dyan, huwag mabigat ang kamay mo kasi didikit lahat sa daliri mo dyan eh. Kailangan dahan-dahan lang. Tapos yan, tumutupi siya mag-isa. Tapos press. Nung araw kasi, yung mga tinapay na matitigas, kaya talagang muscle ang gagamitin doon, tapos pinaghahampasan kasi matigas po yung dough. Ngayon, kailangan malambot. At gusto nila, ayaw nila. Yung French bread lang ang matitigas, yung mga bagels, ganyan. Pero yung mga ensaymada, dapat malambot. Unti-unti, kukunin niya yung harinang hindi pa na momoisten. Ayan. Nagbubuo na yung dough natin. Tapos, continue lang yan hanggang maging smooth. Yung butter, pwede nang i-add ngayon, pero mas maganda kung mamaya. Pag medyo elastic na yung ating dough. Yan, fold. So, lift, fold. Hindi na uso yung hinahampas-hampas-hampas. Kasi pag napagod yung dough, lalo pang matagal umalsa. Tsaka pag idiniin ko yun, didikit sa table. So, tendency magdagdag ng arena. Pag ganito. Pag nagdagdag ka ng arena, matigas na yung masa, matigas na yung tinapay. Kunin lang natin lahat. Pwede mo sindihan yung TV mo at manood ka habang gumagawa ka niyan para hindi ka maiinip. Bilis lang naman yan. Slap and fold. Ayan. Slap and fold. Parang hinahampas mo rin siya, no? Ng konti. Konti lang. Dine-develop po niya yung gluten niya, yung pagka-elastic. Maraming technique nga. Ito, slap and fold. Pag Because French fold, fold lang. Fold. as the dough becomes elastic, it will pick up the bits and pieces na nandun nakadikit sa mesa. Yun po ang sign na ano na, elastic na yung dough nyo. Pag nakakita nyo, kinukuha na niya yung mga nasa mesa at nililinis na yung mesa, elastic na yung dough. And also, you have to scrape your table also para maalis yung nakadikit. Kasi yung nakadikit dyan, hindi naman, hindi pa sumasama ngayon eh. Sumasama na. Mamaya pag nilagyan na ano yan. Malapit na. Ayan, oh. Pakita mo sa kanila. So, nakita nyo, nag-i-stretch na yung dough. Ayan, nag-i-stretch na yung dough yan, natin. nag-i-stretch na. Pwede na natin i-add niyan yung mantikilya. Lahat ng butter na yan. Oh my God. Kaya pala, sabi nila, kung nagda-diet ka, huwag kang kakain ng ensaymada. Bukod pa sa nakapatong sa ibabaw, naka-spread sa ibabaw, ang dami pa rin sa loob. Egg yolk, butter, it's all there. Tapos nalagyan pa ng isang tambak na keso. Sa Kapampangan, yun ang gusto eh. Kailangan pag pinakain mo ang Kapampangan, talagang hindi bali na, pakakalilimutan nila yung mga ano nakalagay. Kailangan masarap. It has to be masarap. Huwag mo na itanong. Huwag mo na itanong kung ano nasa loob. So, kailangan yung butter natin, room temperature, malambot. Huwag chilled. At hindi siya, mahirap siyang ihalo pag chilled. Continue lang. Madaling ensaymada yan. Very easy. Try niyo po, kasi kung paano namin ini-explain at paano nyo nakikita, ganyan lang po talaga ang paggawa. Walang sikreto kaming hino-hold dito. All you have to do is buy the right ingredients
Yung mga ginagamit namin ingredients po para dito are tested para sa recipe niyan. Yan. Pag nagbuo na uli yung ating dough, pwede na yun. Great. Okay, so this is done. Tignan nyo, oh, wala nang smooth dumi na. yung mesa. Wala Tsaka nang ayan, dumi oh, yung table. Smooth na yung ating, yung top niya. Pero malambot yung dough natin. So we're going to rest this for how long? 1 hour. 1 hour? Covered siya. May konting oil yung bowl. Hindi na. Hindi na kailangan, oh. Kahit itong pinag-mix Okay. na natin ng Yan na dry. lang. Tapos lagyan lang natin cover natin ng cling wrap. wrap. Kailangan lang wag mahanginan kung hindi magda-dry yung dough natin. Magkakaroon ng balat. Matigas. Oh, cling wrap. Okay, so may hangin sa loob. Oo. Lumolobo pati Lumolobo yung cling pati wrap. yung cling wrap. Ayan, This pwede is na. the ensaymada dough, yung minasa-masa po ni Encar kanina. How do you know pag pwede na? Pakita mo, Encar. Pag pinrest nyo ng konti lang, mahina Yung lang. Hindi small na, finger nyo lang, ha? hindi na siya bumabalik. Hindi ito, small Wag ganun, finger talagang hindi yun babalik. lang. Small finger Ganun lang, lang. ganyan lang. Oh. At saka puffy na talaga. Oh. Marami na siyang hangin. Dumoble na ang volume niya. Yun, di-divide natin into 20 grams na dough. Tig to 20 grams sila. Ilan yan? Ilan mangyayari? Mga dyan? 30 to 35 pieces. So, maliit Tapos? lang ang 20 grams. Pwede nyo lang i-divide na mga 30 pieces. Nasa inyo Asan na. yung paglalagyan mo niyan? Ipambobola na kita para mabilis. Ayan, tama lang pala yung kanina. Ilang gram? 20. So, malapit na siya sa 20. Ganito pa mga panadero nung araw. Yan, bilog na siya. Okay lang naman, mas hindi pare-pareho laki. Kaso, pag masyadong malaking iba. Ito yung mga pag kinain mo, isang subo. Dahil sa lambot. Medyo malaki rin. Dalawang kagat. Yan, hindi sila nagpantay. Kulang ng isang kwan. Okay na yun. Hindi na natin sila pinorma ng ensaymado talaga. Para mabilis. Yung iba namang ensaymada, binubola lang nila. ha? Bolang ensaymado. Bola-bola ng ensaymada. Dahil nga matagal yung pagforma eh. Tama na ba yung pagkakalayo nito? Oo. Pwede pa apat. Ah, pwede pa? Okay. Yan. Tapos, i-rest natin ito ng ilang minuto. 30 to 40 minutes hanggang dumoble ulit. Dapat pala maliit na lang. Ilang piraso yan? 10. Plus 9, 25, 29. Mga 36 pieces. So, lagyan natin sa isang lugar po na hindi nakahanginan, ha? Kaya sa mga bakery yan, may mga shelves yan. Tapos natatandaan ko ng bata ako, may katsa. Gaganon ng mga panadero. Tatakip sa harap. Pag ganyan na ang size, Pwede nang i-bake. hindi. Ayun. O yun, para ng kutsyon, oh. Yung indent. Parang foam. Finger indent test. Yan. Yung maliit Hindi na babalik. Yung maliit na daliri. So, Sala wala kang natin. ilalagay. Hindi mo ibabrush Hindi. or what? Pwede siyang i-egg wash pero
Gusto ko light lang kasi, kaya kung i-egg wash man yan, milk lang. Pero pwede naman wala. Dahil tatakpan naman yan mamaya ng Maraming butter at keso. asukal at keso. So magsalang ka na Enka. 350 degrees, mga 10 minutes. So ito. Sige, tamaan kita. Finished product. Kaso, na-bake na sila at napalamig na. So, fi-finish na natin. kasi yan pagkalabas sa oven, ibabras sa ng konting butter. Oo, para lumambot yung crust niya. Para malambot yung crust niya, tapos palamigin nyo, and then, ito na yung final na ano, na Ang ibabras. ating topping ay butter, tapos keso. Pwede natin ihalo agad yung asukal sa keso para didikit. Sige, babaw. Yung sana Nasa inyo sasabihin na. ko mga alaglag yan. Nasa inyo na gano'ng karaming asukal, pero ako yung tama lang ma-coat yung cheese. So, butter sa loob, butter sa labas, asukal, at keso. Very healthy yan. Very healthy. Brush lang natin ng... Sobra naman. Konti pa yan. Kaya pa niyang dumikit. Nakaano pa yung sugar. Yan. Hanggang kayang dumikit. Okay. Yan. Yan lang. Meron na tayong ensaymada. Teka muna. Ang ensaymada, baka yung mga ngayon lang nanood, di naman bilog eh. Naka-coil siyang ganyan. Kaya lang po, kaya namin tinawag na easy ensaymada because ito is ensaymada. Kaya lang, matagal po yon iro-roll ng manipis, tapos iro-roll mong parang cylinder, and then you coil it. So, kaya sabi ko kay Encar, yun na lang mga ensaymadang bilog-bilog ang gawin mo. Oo. Para mabilis gawin. Yung ibang binibili, ganyan na lang, yun nilalagay lang sa paper cups. Sarap din yan. Ganon din ang lasa. Dahil nga maliliit sila, maraming butter na nalalagay kumpara dun sa Ay, malaki. sometimes So, minsan imbis na nasa loob yung butter, nasa labas na siya. ay gumagawa ako ng araw, pag bago ko bilugin, may kapirasong butter. Ipipress ko yung butter para matigas. Lalagay ko sa loob kasi bobola akong ganyan. So, pag kinain mo, nag-melt yung butter sa loob. Sinip-sip na ng ano. Mas healthy yun. Oo, healthier yun. Siyempre. Yan. Isa pa. Ito na lang. Sirupan na lang magtutuloy niyan. Kinakain nila habang ginagawa. Wow, din madaling maubos. Kaya, ayan yung sample, naging 5 na lang. Oh, yan. Ituloy na ninyo. Ayan po. Okay, so this is our finished product. Ethel, baka naman yung nag-request, magsabi na naman na bakit hindi siya nakaikot na ganun. Kaya nga easy ensaymada para hindi sila mainit. Less work. Pero matagal same gawin taste. yun yung isa-isa. Oo. Same taste. In fact, Same taste. alam ko kasi isang linggo ko na pong inaalmusal ang iwadang ito. Ay, ayoko nang tumingin. Yes. Like I mentioned previously, yung po mga recipes po dito sa Mrs. Galang's Kitchen, hindi lamang po hinugot sa hangin, no? Ulit po, Tinetest po na. Pinetest po bago bakit i-present. naman para ka na, naka-expose kasi sa aircon kanina pa yan, kaya ganyan. Malambot po ito. Wag Malambot kayo, po ito sa Malambot totoong ito. buhay. Hindi sa bato. Kala mo naman, ang hirap mong putulin. Nagka-crush kasi yung At nagka-crush yung yung asukal. Dahil nakadiretso sa aircon kanina. Napipina nga eh. masarap pa rin. Of Malambot course, talaga. masarap with coffee or talagang katerno ng ensaymada, yung chocolate. Binatagol. Juice lang iniinom ko dyan. Hindi, masarap to sa kape. Hindi ka kasi min lang kape. Hindi. Something hot. Ha? Lalo kung bagong luto. Alam ko masarap ang kape. Ayoko ma-addict. Nakikita ko kayo eh.
Mukha di. So, para po doon sa nag-request ng ensaymada, ito na po. Ang sagot sa inyong hiling. Hiling, no? We hope you try it out. This is not yung traditional na ensaymada. Basta parati ko sinasabi, Ethel, yung ingredient, yun ang magpapababa o magpapataas ng lasa ng gagawin mo. Huwag kayong mag-scream. Hindi naman po mahal yung mga ginamit naming ingredient. Bibili naman kayo ng pagkamura-mura, pagkatapos ang lasa, mura din. O di bibili ka na ng hindi masyadong mahal, pero hindi naman ganun kamura. Katiting lang naman ang ilalagay na doon sa ingredients, ay yung mga mantika, yung mga margarine. Ay, yun ang butter, margarine. Marami pong murang margarine na masarap. Sabi nga, you get what you pay for. That's diba? it. Ayun. So, try this recipe. Easy ensaymada, like the name suggests. Easy po, no? Less work, pero the taste, nandun pa rin. We hope you enjoyed today's episode. For your questions, comments, and suggestions, www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. And our old episodes, you can view them online sa aming pong YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. Maraming salamat po.